13. Hebrews chapter 13. In verse number 4. Okay? Alam niyo, napakaganda to. Alam niyo, sa Bible College, ito yung isa sa mga subject ko. Marriage and family relationship. Marriage and family relationship. Now, this time, we are going to talk about godly marriage. Amen. Godly marriage. Now, basahin natin sabay-sabay. Verse number 4. Nandiyan na kayo? Nandiyan na kayo? Ayan. Okay, basahin natin verse number 4. Ready? Read. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Now, according to verse number 4, what is marriage? Honorable. Amen? Oh, maganda yung nagkakaunawaan tayo. Amen? Now, tandaan nyo, anong nakalagay dyan? Marriage is honorable in all. Okay, now, ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa. Pero hindi natin matatapos ito, mga kapatid. Kaya it might be itong mga first class ay meron akong session sa kanila para dito. Pakitaas ganyan yung kamay, mga first class. Yan. Sige, konti lang naman pala eh. Second class, mga second class. Gusto yung sumama sa kanila? Ayan, mambira. Totoo yun, alam nyo, hindi lahat naririnig nyo ito. Oo. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Bless niyo po ang verse, Panginoon, nang maunawaan po ang bawat isa. My prayer, O God, is these men and women that will build someday a godly home, O God. Bless niyo po sila. Bless niyo pong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Now, pwede na kami po. Now, unang-una ay i-define muna natin yung salitang marriage. Amen? Makinig ka na maigi. Kasi maraming hindi nakakaalam. Maraming hindi nakakaalam ng tinatawag na maka-Diyos na pag-aasawa. Amen? Ako, concerned lang talaga ako sa inyo kasi nakikita ko maraming mga nasa military na sira ang pamilya. Nakikinig kayo? Maraming mga nasa military, nasa service, mga kapatid, na sira ang marriage, sira ang pamilya. So, ano-anong silbi ng iyong serbisyo if your marriage and your family giba naman, sira naman? Nakuha niyo, mga kapatid? Naintindihan ninyo? O kamakailan? Siguro, nabalitaan niyo naman siguro ito. Merong isang ipopromote na. Star rank na. Pero naudlot yung kanyang promotion. Bakit? Meron siyang 4 na naging, ewan ko, hindi mo naman pwedeng sabihin na at the same time, yung 4 kasama niya. Isipin niyo yun. Alam niyo ba? Kung sabi nga ni King Solomon, mga kapatid, women, pakinggan niyo to, mga men. Nakikinig kayo, mga men? Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ni King Solomon? Wisest men ever live on earth. Anong sabi niya? Women is bitter than death. Mas mapait pa sa kamatayan. Bakit nakapagsalita si King Solomon ng ganyang pananalita pagdating sa babae? Biro nyo, anong sabi ng Bible? Meron siyang 700 wives and 300 concubines. Sige nga. Kaya mo ba yan, Brad Bernabe? Isipin nyo, 700 wives. 700 na asawa at meron pa siyang kabit na 300. And how many days a year? See, nakuha niyo, mga kapatid? How many days a year? 360? I-divide mo yung 1,000 na babae. Paano niya iikutan?
Oh, di ba? Per minuto, per segundo, per hour. Ha? Baka meron pang hindi naka-record doon. Di ba? Amen. Kaya yung iba sa inyo, kayo mga upper class, tumigil na kayo sa kapababae ninyo. Oh, sabi ko sa inyo, sang-ayon yung iba eh. Ha? Amen? Nako, wala yan mga kapatid. Kaya ngayon, bakit nangyayari yan? At alam nyo ba kung aaralin nyo yung buhay ni King Solomon, diyan bumagsak si King Solomon. Nakikinig? Saan bumagsak at paano bumagsak si King Solomon? Bumagsak siya sa ganyang gawain. Oh, tinan niyo ha, sa mga officers, makita ninyo, ako matagal ako nakatira diyan sa Fort Bonifacio. 1993 nandiyan na ako. 93, 94, 95, 96 hanggang sa 2002. Kasi pumunta ako dito sa Baguio 2003. Oh, laking kampo ako, matagal ako diyan. Nakatira ako sa PM AAA. Nakatira ako doon sa uncle ko na class 82. Oh, class 82. At tagal ako diyan. Kaya exposed ako sa military kasi yung kapatid ng nanay ko, sundalo din. Yung kapatid ko, sundalo din. Matagal ako dyan. Alam ko yung buhay ng karamihan ng mga sundalo. Merong isa doon, nakapitbahay namin nung araw. Class 78 yata yon. Yeah, class 78 o 79, parang ganon. Alam mo, ganda-ganda nung anak niya. Binuntis lang, iniwan. Thank you. Oh, isipin niyo yan. Ganon. Ang daming mga PMAers na sira ang marriage life. Sira ang kanilang family. Oh, kaya hindi na dapat kayo susunod. Nakikinig? Dapat hindi na kayo mabiktima ng mga bagay na ito. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Kinakailangan magkaroon tayo ng knowledge and understanding what is marriage and family according to the Bible. Amen? Hindi ayon sa mundo, hindi ayon sa emotion natin, hindi ayon sa naging uso-uso. Di ba? Nakikinig kayo? Oh, hindi yun. Kaya ang pinakamaganda, uunawain natin ano ang ibig sabihin ng marriage, ano ang ibig sabihin ng family ayon sa Biblia. Now, una, marriage was established by God. Nakikinig kayo? Marriage was established by God. Walang ibang nagtayo, walang ibang nagtatag ng marriage and family kundi ang Diyos, hindi tao. Kaya wag nating babaguhin ang itinayo o itinatag ng Diyos na marriage and family. Wag tayong magbabase sa pananaw ng tao, kundi magbase tayo doon sa nagtayo. Naintindihan ninyo? Now, let me define what is marriage. Number one, marriage is the act of uniting a man and women. Nakikinig kayo? For life, wedlock, the legal union of a man and woman for life. Pag sinabi nating marriage, ay ito yung pag-unite, pagsasama ng lalaki at babae. Kaya hindi tayo naniniwala sa same-sex marriage. Mahigpit na hindi natin pinapaniwalaan yan. Amen? Kahit ipapasayan ng gobyerno natin, mga kapatid, but we will never believe that kind of marriage sapagkat mamaya mapupuntahan natin. Pupuntahan natin yon. Makikita ninyo, ang pinagsama ng Diyos, simula pa sa pool ay maliwanag na si Adan, tsaka si Eva. Nakikinig? Meron bang pinagsama ng Diyos na babae sa babae, lalaki sa lalaki? Kailanman wala. Ha? Nakikinig? Amen. Ang pinagsama ng Diyos ay si Adan at saka si Eva,
tsaka si Adan. Hindi lalaki sa lalaki at babae sa babae. Pagka ang nagsasama ay parehas babae, parehas lalaki, hindi yan marriage na mula sa Diyos. Are you agree? Ha? Hindi yan ang marriage na sinimulan ng Diyos. Ngayon, kung hindi marriage yung pinipilit nilang pagsamahin na lalaki sa lalaki, babae sa babae, anong tawag nyo doon, pastor? Ang tawag ko doon ay sa dyablo yon. Nakikinig kayo mga kapatid? Ang tawag ko doon ay sa dyablo yon. Yung nagsasama na parehas babae, parehas lalaki at yung nagkakasal ng mga ganyan, yan ay hindi sa Diyos, kundi sa dyablo yan. Wala akong pakialam kung sinong naniniwala dyan. Basta ang paniniwala ko dyan, hindi yan sa Diyos, kundi yan ay sa dyablo. Ha? Pangalawa, marriage is a contract both of religious, means sacred, by which the parties engage to live together in mutual affection and fidelity till death shall separate them. Na makinig na maigi. Ang pag-aasawa ay isang sagradong pagsasama ng lalaki at babae. Nakikinig kayo? Makinig kayo. At pag kayo ay ikinasal na, hindi dapat kayo naghihiwalay, kundi ang dapat magpapahiwalay lamang sa inyo ay kamatayan. Naintindihan? Hindi rin tayo naniniwala sa annulment. Hindi rin tayo naniniwala sa divorce. Ha? Ang annulment at diborsyo ay hindi yan sinimulan ng Diyos. Ha? Now, tinan nyo to. Kaya nga pagkasal na kayo, hindi na dapat kayo maghihiwalay. Ano lamang ang pwedeng makapagpahiwalay sa inyo? Death. Till death shall separate you. Amen? Natin nyo dito. Matthew 19:6. Punta natin ito. Matthew chapter 19, verse number 6. Ano nakalagay dyan? Wherefore, sabi ng Biblia, they are no more twain, but one flesh. What therefore God had joined together, let no man put asunder. Nakikinig? O, anong sabi ng Panginoon? Kung ano ang pinagsama ng Diyos, sinong pinagsama ng Diyos, wala nang sino mang may karapatan na paghiwalayin. Bakit? Diyos na ang nagpaintulot para pagsamahin ang lalaki at babae. Kaya makinig kayo. Kaya, pag mag-asawa kayo, pinagpiprayan. Ha? Naunawan nyo? Pinagpiprayan. Ha? At pinakamaganda, parehas kayo ng Diyos, parehas kayo ng paniniwala. Baka mamaya, nakita mo lang sa Facebook, nakita mo lang sa YouTube, nakita mo lang dyan sa PMA na umikot-ikot yan, na-attract ka, pinuntahan mo, nilapitan mo, kinuha mo yung cellphone number niya, mamaya-maya, girlfriend mo na pagkatapos ng isang segundo. Ha? Ang bilis. Bakit? Kasi mabibilis yung mga kadete pag naka-uniform. Ang popogi nyo pag naka-uniform kayo. Ha? Pero pag tinanggal nyo yung full dress ninyo, hindi na kayo pogi. Ha? Hindi ko alam bakit may mga dalaga rin na pag naka full dress na si Cadet Bernabe, pambira. Talaga mang patay na. Ha? Lalo na pagka lalo pang naka-breast up si Cadet Bernabe, sino bang hindi ma-attract? Pati si Boy Abunda ma-attract dito eh. At saka si Vice Ganda. Ha? Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Pero huwag kayong padalos-dalos sapagkat, makinig kayo. Marriage, pakinggan nyo to, is a lifetime commitment. Naunawan nyo, amen?
Sabihin nyo ngayon, marriage is a lifetime commitment. Amen? Till death do us part. Amen? Hindi tayo naniniwala sa divorce. Hindi tayo naniniwala sa annulment. Amen? Hindi tayo naniniwala. Ang pinapaniwalaan natin ay yung purong salita ng Diyos. Amen? So yan naman kukonsider nyo. Number one, ang pag-aasawa ay pagsasama ng lalaki at babae. Nakikinig? Hindi tayo naniniwala sa same-sex marriage. Pastor, kung paano kung nagmamahalan sila, yan ang pagmamahalan na hindi sa Diyos. Kaya nga ang pag-aasawa hindi base sa emotion ng tao. Ang pag-aasawa is all, ulitin ko sa inyo, marriage is a commitment. Kaya nga dapat parehas kayo ng Diyos. Tumanggap na ba yung babaeng yan? Yung babaeng yan, may takot ba sa Diyos? May alam ba sa salita ng Diyos? Tinan nyo anong sabi? Sige, tutuluyan mo yan. Nakita mo lang dyan, umikot-ikot sa PMA, nakita mo lang, namit mo lang dyan. Hindi mo alam mga kapatid. Mamaya darating tayo doon. Hindi mo alam, bayaran pala na babae. Ako sinasabi ko sa inyo, tinuluyan mo. Hindi mo alam, hinuhut-hutan ka pala. Meron akong alam, pambira. Kinikwento sa akin. Ang problema dito, itong babaeng ito, anak din ng dating Marines. Hindi ko alam, baka bugo-bugo pa ito, mayor pa ito. Naloko tong babae. Nakakilala ng may pera. Ayun, hinut-hutan ng hinut-hutan. Sabi ng kakilala ko mayaman, sabi niya? Pambira, kung bibilangin ko yung mga hinut-hut sa akin, milyon. Okay, makatsyempo ka ng patotot. Ano yung ibig sabihin ng patotot? Alam nyo naman yan, di ba? Kasi may karanasan kayo, yung iba sa inyo. Tawa kayo, pero totoo yan. Hindi. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Hindi, pastor, nagbago na. Kita mo? So, yan, huwag niyong kakalimutan. And then, ang marriage ay pagsasama yan hanggang kamatayan. Amen? Kaya huwag kayong padalos-dalos. Pangatlo, marriage, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, was instituted by God Himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourse of the sexes, for promoting domestic felicity, and for securing the maintenance and education of children. Ulitin ko sa inyo, ito ay itinayo ng Diyos. Ito ay itinatag ng Diyos. Nakikinig? Kaya, kung ito ay itinayo ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Honorable in all. Amen? Kaya nga ang pag-aasawa ay igalang. Ang pag-aasawa ay hindi flesh. Naintindihan nyo? Ang pag-aasawa is not emotion. Ang pag-aasawa, karamihan sa inyo, pakinggan nyo to. Karamihan nasa isip ninyo, pag mag-aasawa kayo, kasi nakakita kayo na maganda. Come on, makinig kayo. Tingnan nyo, saan kayo na-attract sa babae? Sa ugali o sa hugis ng katawan? See? Saan kayo na-attract? Most of you, ang attraction ninyo ay sa hugis ng katawan. Mali yun, tama? Makinig kayo sige. Na-attract si Cadet Bernabe kasi hugis Coca-Cola. Yung bote hindi yung can. Makinig kayo. Whether you admit it or not, believe it or not, ang katawan nagbabago. Ang itsura nagbabago. Nakikinig kayo? Kita mo ang ganda-ganda ng katawan niya. Coca-Cola shape, bottle, bote.
Pag yan ay nakapanganak na ng 3, Coca-Cola in can na yan, dire-diretso na yan. Ngayon, nasaan nga yung attraction mo? Ha? Nakikinig kayo? Baka mamaya wala na yung katawan niya na hinahangaan mo nung dalaga siya, nung nag-asawa na kayo, ayan, nakakita ka na ng mga kahangahangang katawan na hinahangaan mo, mamaya, ipagpalit mo yung pinakasalan mo. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Kasi ang batayan ng attraction mo is all about the body shape. Ganon din yung mga babae, ang pogi. Ha? Ang pogi, di naman naliligo. See? Nakikinig kayo mga kapatid? Oh. Pogi niya, maisaing mo ba yung kapugian niya? Maisaing mo ba yung kagandahan niya? Nakikinig kayo? Pambira, makatsyempo kayo ng babae, ang ganda-ganda niya. Hindi ako against sa magandang itsura, physically. Pero aanhin mo nga yung kagandahan physically, palabas, kung loob naman ay bulok. Pag tinignan mo yung mga daliri niya, talaga namang kalambot, parang bulak. At yung mga kuko niya ay ang haba. Ang ibig sabihin ng mahabang kuko, hindi yan naglalaba. Paano ngayon maglalaban ng uniform mo, Kadet Bernabe? Come on, amen? Baka mamaya hindi pa marunong maglaga ng itlog, magluto ng noodles. Ayan na kung sinasabi ko sa inyo. Believe me mga kapatid, 51 na ang kausap ninyo. Makatsyempo kayo ng babaeng tamad. Sabihin ko sa inyo, tamad maglaban ng uniform mo. Tamad magluto bago ka pumasok sa opisina. Mga lalaki, gusto niyo ba yung tamad na babae? Kaya sinasabi ko sa inyo. Now, kaya nga sabi ng Biblia, marriage is honorable. Makinig kayo. Igalang nyo ang pag-aasawa nyo sapagkat Diyos ang nagtayo ng pag-aasawa at ang sabi ng Biblia, ang pag-aasawa ay dapat kagalang-galang. Ha? Kaya nga, sabi ng Bible, marriage is honorable in all. Anong karugtong nun? Punta natin. Marriage is honorable in all. Honorable, kagalang-galang. Let us make, isang araw mag-aasawa kayo, make your marriage honorable forever. Amen? Make your marriage honorable forever. Hindi lang honorable nung bagong kasal kayo. Ha? Nakikinig kayo? Marriage, it must be honorable forever. Ha? Kahit na magkaanak kayo ng 5 na, balang araw, o 10 na, o 16 man yan, but make your marriage honorable forever. Ha? Make your marriage be undefiled. O undefiled. Amen? Higit sa lahat, ang pag-aasawa is the illustration of Jesus to the church. Ha? Yun ang pinakamaganda doon. Okay? But let's go to our text. Papaliwanag ko sa inyo to. Okay? Hanggang dito lang muna tayo mamaya. Punta natin yun. Buklatin nyo yung Bible niyo. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa yan. Okay. Number 1, marriage is honorable in all. Amen? Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Now, let me explain. Makinig kayo na maigi. Ha?
Maging yung mga senior officers nyo, mga kapatid, kukunti lang nakakaalam ng mga ganito, pinipreach ko sa inyo. Now, ano ang ibig sabihin yung salitang marriage in Greek word? In Greek word, the word marriage means gamos. Gamos, ibig sabihin. Ibig sabihin, the relationship that exists between a husband and a wife. And God was constituted it. So tandaan nyo yan. And then, sabi ng Biblia, honorable. It must be honorable. Pero napakaganda yung pagkasabi dito na honorable in all. All means pahalagahan natin, bigyan natin ng halaga, igalang natin, i-honor natin, sapagkat ang pag-aasawa ay isang institution na makadiyos. Okay, nakikinig kayo? And then ang sabi ng Bible diyan, and the bed undefiled. Now the Greek word for the word bed means koite, means cohabitation. Now ang ini-implicate, the very implication of this word is yung pagsisiping. Tumutukoy ito sa pagsisiping ng both husband and wife. By the way, makinig kayo na maigi. Wag niyong unawain niyo na maigi ito. Sex is not a bad for the married people. But if you are not married, it's really bad. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa girlfriend, boyfriend. Hindi tayo naniniwala sa long engagement. Nakikinig kayo mga kapatid? Because marriage, it should be undefiled. Means pure. Nakikinig mga kapatid? Marriage, it must be pure. Hindi po pwedeng magkaroon ng sex ng isang babae at lalaki na hindi pa naman kasal. Saan kayo pupunta niyan? Pag kayo ay, because sex is a gift for the married people. Naunawan niyo mga kapatid? Gift ito. Pero kanino? Sa mga mag-asawa. Pero kung kayo, wala pa kayo naman kayong asawa, huwag niyong gagawin ito. Bakit? Saan kayo lalabas? Ito. Look at the verse. Anong sabi niya? Anong sabi ng Biblia? But whoremongers and adulterers, makinig ka na maigi, and adulterers, God will judge. Anong ibig sabihin ng whoremongers? Fornicator. Fornicator. Sa Greek word, yung fornicator or yung whoremongers, halos isang word lamang ito, ang ibig sabihin niyan ay pornos. Nakikinig kayo? You know the word porno? You know it. Amen? Come on, amen? Sa Greek word, yung whoremongers at saka yung fornicator, ang ibig sabihin niyan is pornos. Alam niyo naman siguro yung porn, tama? Kasi nanonood kayo. Bira, magsisinungaling pa tayo. Di ba? Anong ibig sabihin ng pornos, mga kapatid? To sell. Nakikinig kayo mga kapatid? Nagbebenta, kaya makita nyo, yung mga taong involved sa porno, yan yung mga taong lalaki, babae, na nagbebenta ng katawan. Come on, amen. Nang tanong mga kapatid, makinig kayo na maigi, yung bang katawan natin, pambenta ba yan? Kaya nga wag niyong gagawin yung hindi dapat gawin ng isang babae at isang lalaki, sapagkat pag ginawa niyo yun, lalabas kayo na porno.
Lalabas kayo sa tinatawag na pornos. Nakikinig? Anong ibig sabihin yan? Male prostitute. Male prostitute. Lalaking bayaran. Kaya tingnan nyo yung mga involved sa porno, mga kapatid. Sino itong mga to? Ito yung mga lalaki at mga babaeng bayaran. Kaya nga ang marriage, it must be honorable in all. Ibig sabihin, hindi dapat tayo nai-involve, hindi dapat kayo nai-involve sa fornication, sa whoremongers. Kaya hindi tayo naniniwala sa 1,000 na asawa. Tama na yung kay King Solomon. 700 wives. Amen. Kaya hindi tayo naniniwala. Tama na yung isang babae, isang lalaki, except kung namatayan ka at gusto mo pang mag-asawa, nasa sa iyo yun. Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Sa Greek words, mga kapatid, ang ibig sabihin yung salitang fornicator or whoremongers is pornos, means male or female prostitute or tinatawag na debauchee. Anong ibig sabihin yan? Degenerate. Ibig sabihin mga kapatid ay having mababa, moral standards. Nakikinig mga kapatid? Low moral standards. Not honest, not proper, not good. Ha? Libertine. Ibig sabihin ng libertine is a person who leads an immoral life. Nakikinig mga kapatid? Kaya nga pag meron kang sex activities sa hindi mo naman asawa, ibig sabihin, you are a fornicator. Pastor, girlfriend, kaya nga, hindi mo pa naman asawa yan eh. Nakikinig kayo mga kapatid? Because we believe in purity. Alam nyo ba, ang nawawala ng purity, babae lamang ba? Hindi. Both male and female. Men and women. Nakikinig tayo? Kaya maganda yung pag ikasal ka, babae ka, kaya nga, tinan nyo, anong damit ng babae pag kinakasal? Puti. Why puti? Why white? Purity. Speaks purity. Nakikinig? Nakadamit ng puti. Pero nakailang lalaki na sa buhay. Ganon din sa lalaki. Di ba? Dapat may pagmamalaki din yung, alam mo, eto makinig kayo sandali. Sa Hebrew, pakinggan nyo to. Sa Hebrew, kung aaralin nyo yung kultura ng mga Hebrew people pagdating sa marriage, ganito. Pagkatapos ng kasalan, merong tinatawag na honeymoon, tama? Sa mga Hebrew, ang gagawin nila, yung bed, babalutan ng puti yan. Yan, babalutan ng puti. Pag walang lumabas na dugo dun sa puting balot ng bed, sa kultura ng Hudyo, yung lalaki, kukunin niya yung puti na kumot at ihahabla niya sa mga magulang ng babae na yung napangasawa niya ay hindi pure. So kaso yun sa kanila. Ha? Pero pagka may dugo doon, ibig sabihin pure yung babae, kukunin niya yon at magpapasalamat siya. Kasi masyadong ang marriage ay masyadong nahaluan kasi ng malalaswang pag-iisip. Which marriage is the very mind of God to multiply the likeness and image of God. Kasi kaya nga mag-aasawa, bakit? Para i-multiply, mag-multiply ang tao at ang dapat i-multiply sa tao, yung likeness at saka image ng Diyos.
Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nga ang usapin na pag-aasawa ay hindi ito usapin na malaswa. Kaya nga sabi ng Panginoon, alright, go ye and multiply. Pagkatapos ikasal ng Panginoon, si Adan tsaka si Eva. Ano sabi ng Panginoon? Alright, go ye and multiply. So ano yung dapat i-multiply ni Adan tsaka ni Eva? Yung image at likeness ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, it must be godly men and women ang dapat dumami. Nakikinig? Makinig kayo, kayo mga fourth class, makinig kayo. Para sa inyo lahat ito. Ha? Ngayon, mga kapatid, I hope may natutunan tayo. Ha? Actually, mahaba ito kung tutuusin eh. Titignan natin kung magkakaroon tayo ng part 2 para dito. Amen? Kasi marami pa kayong matututunan tungkol dito, pero ito, at least, doon lang muna tayo. Kaya ngayon, mga kapatid, ano ang imumultiply natin pag nag-asawa tayo? Likeness and image of God. Amen? Ibig sabihin, ang imumultiply natin, it must be godly people. Huwag na tayong mag-multiply ng mga pasaway sa bansa. Amen? Huwag na kayong mag-multiply ng mga adik. Huwag na kayong mag-multiply ng mga rebelde. Kaya nga dapat, magsimula kayo na magpamilya na maayos. Tingnan niyo si Colonel Tamayo. Si Colonel Tamayo, ikinasal dito sa church natin. Ha? Kaya maganda dito, kung kayo dito kayo miyembro, maganda dito kayo magsimula ng pamilya nyo. Amen? Huwag kayong magsimula sa puno ng kawayan. Mas maganda mga kapatid, may simbahan kayo na mag-aalaga ng inyong marriage. May simbahan kayo na mag-aalaga ng inyong family. Amen? May simbahan kayo na ito, meron tayong manual sa pagpapamilya. Amen? Ano ang manual ng ating pamilya? Ito, Bible. Marami pa matututunan. O pag nag-asawa ka na, paano mo ililid yung pamilya mo? Naku, ang dami niyan. Kala nyo, kaya nyong ilid lamang sa pera? Nako, hindi totoo yun. Kayo mga babae, pag may asawa ka na, paano mo tatratuhin yung husband mo? Ano sabi ng Biblia? Husband, love your wife. Wife, submit. Madali ba yon? No, hindi. Wala kang gabay dito? Hindi madali yon. But I hope this morning, nagkaroon man lang kayo ng kaisipan patungkol sa marriage. Palagay nyo? May natutunan ba kayo? Amen? Habang doon tayo mamaya, pwede kayo magtanong, Pastor, ano yung ganito? Sige, yan ang usapan natin mamaya doon. Tumay tayo. Dito tayo. Pero dito muna tayo sa altar and kneel down and talk to God at sabihin natin, Panginoon, gusto ko ng marriage ko